Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung pare yung mga pangalan at katangian ni Allah. Ngayon sumunod na usapin, di ba nabanggit na natin tungkol sa kanyang mga katangian at pangalan at anong kahulugan ng hadith. Na sino man daw ang makabilang ng mga pangalan at mga pangalan lang pala, mga pangalan ni Allah. Sino man daw ang makabilang sa mga ito ay papasok sa paraiso. Na yung kahulugan nito, na ito ay makabisado sa mga pangalan at kung ilan ito, yung 99, kabisado. Actually, hirap kabisaduhin yun eh. Mahirap kabisaduhin. Kahit ako hindi ko naman kabisado yung maalala ko yung mga pangalan na nababanggit sa Quran, pero yung 99 sunod-sunod, yung katulad ng binabanggit ng mga scholar, hindi ko nakabisado yun kahit kailan. Ang dami. Ang pinakamaraming pangalan ni Allah na sunod-sunod na banggit sa Quran, yung sa Suratul Hashr. La ilaha illahu Malikul Qudus, As-Salamul Mu'minul Muhaimin. Yan, sunod-sunod yun. Pero yung iba pa, mahirap makabisado. Siyempre kasama yung mga kahulugan. At siyempre pagdudua kay Allah sa pamagitan ng mga pangalan na ito. At hindi lang talaga 99 pangalan ni Allah. Kasi meron pa siyang ibang mga pangalan na maaring hindi natin nalalaman ayon do sa hadith. Yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na humihiling siya kay Allah sa pamagitan ng lahat ng mga pangalan na pagmamay-ari na tangan ni Allah, na ipinangalan ni Allah sa kanyang sarili, na kanyang ipinahayag sa kanyang aklat at itinuro niya sa iba pa niyang mga nilikha. O siya lamang ang nakakaalam. Ibig sabihin, may mga pangalan si Allah na hindi natin nalalaman. May mga pangalan siya na hindi na natin nalalaman. Pero syempre, hindi tayo pwede mag-speculate. Sabihin natin, siguro isa sa mga pangalan ni Allah ganito, hindi niya lang sinasabi. Yun yung ugat ng pagkaligaw, yung pagmamarunong. Na nagiging mas marunong pa ang tao kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumunod na usapin, mahalaga rin ito. Ma kayfiyatu su'alillahi bi asma'ihi al-husna. Anong kaparaanan ng paghiling kay Allah sa pamagitan ng kanyang mga pangalan na may inam? So, paano natin gagamitin yung kanyang mga pangalan sa dua? Yung binanggit dito, su'al. Kasi yung isa naman sa kahulugan ng su'al, yung paghingi. Yung pamamalimos nga eh. Yung pamamalimos sa Arabic, tawag doon su'alun nas. Paghingi sa mga tao, pamamalimos. Ganoon. Alhamdulillah, masyalo na papaisip ako ngayon. Wala naman akong hinihingan. Alhamdulillah, dumarating yung yung mga kailangan natin. Si Allah lang yung nagbibigay. Alhamdulillah. Yan, yung radyo na yan, pala yan eh. 5,000 pa yan, 5,000, 6,000. Na ito Shopee. Yung ganyan. Alhamdulillah. Pero mahirap yan gawing portable kasi walang battery yan eh. Pwede sakyan. Iba talaga yung maliliit na yung ganun. So sinasabi, yas'alu likulli matlubin bil ismi al-muqtada lidhalika al-matlub al-munasib lihusulihi. So hihiling daw siya kay Allah sa bawat hinihiling niya sa pamagitan ng pangalan na may kinalaman doon sa kanyang hinihiling. Nang sa gayon ay makamit niya ito, insyaallah. Faman sa'alallaha al-ilma, sa'alahu bi ismihi al-alim. Halimbawa, sino man daw ang nais na humiling kay Allah ng kaalaman, magdadasal siya, magdudua siya kay Allah sa pamagitan ng pangalan ni Allah na Al-Alim, ang maalam. Wa man sa'alahu ar-rizqa, sa'alahu bismir razzaq. Sino man ang gustong humiling kay Allah ng biyaya, hihilingan niya si Allah sa pamagitan ng kanyang pangalan na Ar-Razzaq, tagapagbiyaya.
Ang galing nga, yung Razak actually. Di ba ano yung root word nito? Razaka. Ano yung fa'il niya? Razikun. Pero hindi Razik pangalan ni Allah. Razak. Kasi yung Razak, mubalaga. Mas matindi. Razik, tagapagbiyaya. Kumbaga, yung Razak, mas matindi. Mas mataas na antas ng pagbibiyaya. Tapos yung mga pangalan ni Allah, pwedeng dalawa na magkasing kahulugan eh. Gafur at saka Gaffar. Gafur, ano yung Gafur? Tagapagpatawad o mapagpatawad. Pero mas isa konteksto na pinag-uusapan natin, nagpapatawad, Gafur. Pero yung Gaffar, mapagpatawad, as in talagang palagian. Mas matindi na nagpapatawad. Yun yung kung bakit may, kumbaga yung tashdid sa gitna ng mga huruf sa mga pangalan, sa mga isim, kumbaga mga fa'il, ay nangangahulugan ng mas matindi na katangian. Mas matindi na katangian. Bawa nga niyan, hihiling siya ng kaalaman, di ba? Sasabihin niya, Ya alim, alimni. O ikaw na maalam, si Allah yung hinihilingan niya, alimni. Turuan mo ako, bigyan mo ako ng kaalaman. At hindi sasabihin niya, Ya Razak, urzukni. O tagapagbiyaya, biyayaan mo ako. Tapos, Ya Rahman. Diba yung, actually dalawa yun, diba? Yung Rahman tsaka yung Rahim. Pwede mo yun gamitin pareho. Irhamni, kahabagan mo ko. Wahakada baqiyatul asma'i al-husna. Ganti sa iba pang mga pangalan ni Allah. Na mula rito, makita natin yung mga pangalan ni Allah, kumbaga, lahat yun may kaugnay na katangian. So, anumang katangian na may kinalaman sa pangalan ni Allah o sa kahulugan ng pangalan ni Allah, gagamitin natin yung pangalan na yun sa anumang nababagay doon, inshallah. Kam arkanul iman bil asma'i al-husna wa mahiyah. Ilan daw ang mga haligi ng pananampalataya sa mga pangalan ni Allah na may inam? At ano-ano ang mga ito? So meron daw itong tatlong mga haligi ng imanu bil asma'i al-husna. Tatlong mga pangalan. So saan bang arkanul iman napapaloob itong itong asmaullahi al-husna? Sang arkanul iman? Painiwala kay Allah. Nandun siya. Ilan yun? Yung arkan ng imanu billah. 4, di ba? Yung wujudullah, pag-iral ni Allah, at yung natitirang 3, yung tauhid. Rububiyah, uluhiyah, tsaka asma'i was sifat. So dito siya napapaloob. Tapos yung mga yun, may arkan. May mga arkan pa yun. Kaya mahalaga usapin yung arkan eh. So dapat naunawaan ng tao na lahat ng mga pangunahing aral sa Islam may arkan. Yun yung dapat kabisado ng mga tao. Hanggat maaari. Minimum, kumbaga, pinaka-minimum na kaalaman na tangan ng tao. Yung sa mga bagay na ito. Na hindi dapat pagkakamalian ng mga tao. Kaya merong aklat yung title, mga dapat malaman ng ummah. Na, kumbaga, nakalimutan ko yung title niya sa Arabic eh. Pero puro basic yun. Mga bagay-bagay na dapat alam ng ummah at hindi pwedeng hindi niya alam. Hindi pwedeng hindi alam ng mga Muslim. Dapat nga kabisado ng mga Muslim yun hanggat maaari. Pagka may time nga daanan natin yung libro na yun. Lang yun, booklet lang yun na maliit. Nakita nyo na yun, yung libro na yun. Yung mga kaalaman na hindi pwedeng magiging mangmang ang Muslim tungkol dito. So lahat yun nandun. Arkanul Iman, Arkanul Islam. At yung bawat arkan na yun, may arkan din. Diba? Yung shahada la ilaha illallah, diba? Yung shahadatain, may arkan. Ilan? 2, diba? Nafi tsaka isbat. Yung sala may arkan, 14. Yung zakah may arkan. Yung fasting, yung hajj, lahat may arkan.
So dito meron daw tatlo. Al-imanu bil ismi wa bima dalla alayhi min al-ma'na wa bima ta'allaka bihi min al-athar. Fanu'minu bi annahu alimun du ilmin adimin ya'lamu kulla shay. So meron daw tatlo na arkan. Una rito ang paniniwala dun sa mismong pangalan na ito, na totoo ito kasi napagtibay naman nasa Quran, nasa Hadith. At kasamang pinaniniwalaan natin sa pangalan na ito o yung kanyang tamang kahulugan at yung mga bagay-bagay na may kinalaman dito. Hindi pwede mag-iimbento tayo ng kahulugan. O mag-uugnay tayo ng mga bagay na wala tayong mag-uugnay tayo ng mga bagay na wala namang kinalaman yung pangalan na yun doon. Ngayon, halimbawa, dito nga, fanu'minu bi annahu alim, naniniwala tayo, kaya naniniwala tayo na si Allah ay alim. Aning alim? Maalam. Du ilmin, ano yun? Du ilmin adim, magkarugtong pala. Du ilmin adim, siya nagtatangan ng matinding kaalaman. Bisin perpekto yung kaalaman niya. Kaya nga doon sa Qadar, diba 4 yung haligi? Pinaka-importante talaga doon yung ilmi, kaalaman ni Allah. Doon magsisimula yun yung Qadar. Kapag naintindihan mo yung kaalaman ni Allah, madali na matanggapin na titirang 3 Nalaman na ni Allah lahat ng mangyayari. Nalaman ni Allah kung ano yung gagawin natin at kung ano yung magiging resulta ng gawain natin. Kahit yung hindi mangyayari, alam ni Allah kung paanong mangyayari yon at anong kahinatnan ng mangyayari na yon. Di ba napakadaling intindihin? Napakadaling intindihin. Kapag naintindihan ng tao yung tungkol sa kaalaman ni Allah sa arkan ng Qadar. So ito yung du ilmin azim na tinutukoy. Ito yung kanyang kahulugan. Napaka-perpekto ng kaalaman ni Allah. Nalalaman niya lahat. Nalalaman niya lahat. So kung merong tao, halimbawa, eksperto talaga siya sa isang bagay. Eksperto siyang hindi talaga siya nagkakamali. Ba, mekaniko, di ba? Mekaniko. Dali mo yung motor mo. Hindi niya bubuksan yung papakinggan niya lang yun. Ito yung problema niyan. Di ba, bilib na tayo dun. Kasi mamaya titingnan niya, yun nga yung problema. Tapos kukuting-tingin, mamaya pupukpukin niya lang yun. Okay na, wala nang problema. Bilib na tayo. Paano pa kay si Allah? Mas matindi si Allah. Nalalaman niya lahat. Walang bagay na malaki o maliit sa kanyang mga nilikha, liban na lang na nalalaman niya. Kasi kahit yung maliit na atom, kung saan yun pupunta, merong epekto yun merong atom na maliit, paikot-ikot lang yun. Yung mga molecule ng hangin, paikot-ikot lang yun. Pag mawala yung molecule ng oxygen sa hinihingan nating hangin, patay tayo. Pag bubaba yung percentage niya at iba pa. Alam ni Allah lahat. At siya nga ay rahimun du rahmatin ittasafa biha. At si Allah ay rahim, mahabagin o maawain. Kasi pwede naman magkapalit talaga to sa Tagalog Kasi iba lang silang dalawa sa technical na kahulugan na. Kaya pwede magkapalit yun, mahabagin o maawain. Kasi sa kahulugan yun ng dalawa na yun sa Tagalog, pwede magkabaligtad Basta sabi mo, wala kang awa, wala kang habag. Pareho lang, walang pinagkaiba. So rahimun du rahma, siya'y mahabagin na nagtatangan ng habag. Ito si Fabiha, nagtatangan siya ng habag na inilarawan sa kanya. Ngayon, ganito yung pagkakasabi, kasi tao nahabag din naman, di ba? Pero iba yung habag ni Allah. Ang habag na ito maintindihan natin sa kaparaanan na inilarawan kay Allah, na special na habag. Special na habag na hindi nga natin maarok Sabiruin niyan, di ba? Saan ba iiral yung pagiging Rahman ni Allah? Dito sa dunya, di ba, sa pangkalahatan. Sabiruin niyan, di ba, si Allah. Pinagtatambalan siya. Hindi siya kinikilala ng mga tao. Minumura pa siya ng mga tao, di ba? Minumura pa siya. Pinagbibintangan siya, nagkaroon siya ng anak. Siya ay nagbibiyaya, pero sa iba nagpapasalamat yung mga tao. Pero sa kabila nun,
Tingnan mo yung mga kuffar. Ang marami sa kanila, masarap ang buhay. Naawa pa rin si Allah sa kanila. Meron silang hinihinga na hangin. Meron silang tubig na iniinom. May biyaya dumarating sa kanila. Kasi kakaiba yung habag ni Allah. Hindi katulad ng habag ng tao. Tayo nahabag lang tayo sa mahabagin sa atin eh. Pero kapag hindi mahabagin, mahabag ba tayo? Hindi rin. Baka di mo, nagmamotor ka. Nasa lubong mo, sumemplang. Tatawa ng gago, buti nga sa'yo. Tatawa, hindi mo yung kahabagan. Pero si Allah, di ba, tinutustusan pa rin niya yung kuffar eh. Tinutustusan pa rin niya yung kuffar. At ganyan din, sample uli. Kadirun du kudratin azima. Siya daw ay kadir. Ano yung kadir kaya? May kapangyarihan o may kakayanan? May kakayanan. Kasi yung aziz, makapangyarihan din yung kahulugan nun eh. Yung kadir, pinaka-specific na kahulugan niya, may kakayanan. At siya raw ay nagtatangan ng kakayanan na azima, matindi rin. Wa yaqduru ala kulli shay. At si Allah ay meron daw kakayanan ala kulli shay. Ano yung ala kulli shay? Sa lahat ng bagay may kakayanan si Allah. Pero syempre, kapag sinabing si Allah may kakayanan sa lahat ng bagay, hindi ibig sabihin ito lahat ng bagay. Literally. Aling isang palaging sinasambit pagka tinutukoy mga pangalan ni Allah? Yaliku bijalalihi. Dapat ito ay naayon sa kanyang karangalan. Hindi pwedeng bababa si Allah sa kanyang pagiging Panginoon, sa kanyang pagiging Diyos, at sa pagiging marangal. Sa pamagitan ng anumang kanyang mga pangalan o gawain. Kaya basic na usapin yung pagkakatawang tao eh. Balay ko nababanggit yun. Magandang mababanggit ito sa da'wa. Sinasabi lagi ng mga Kristiyano, si Allah raw nagkatawang tao. Iba naging si Jesus. Katawang tao daw si Allah. Hindi natin pinaniniwalaan yun. Ngayon sasabihin nila, totoo yun kasi kahit kayo mga Muslim naniniwala, si Allah kaya niyang gawin ng lahat. Oo, kaya niyang gawin ng lahat. Pero hindi niya pwedeng ibababa yung sarili niya sa pagiging Diyos. Ha? May exception, di ba? Hindi pwedeng gagawin niyang mababa yung sarili niya. Hindi pwede. Hindi pwedeng ibababa niya yung sarili niya sa pagiging Diyos. Bao Diyos na siya, di ba? Gagawin pa niya yung sarili niyang tao. Gagawin pa niya yung sarili niya maging daga. Gagawin pa niya yung sarili niyang kung ano yung sinasamba ng mga Hindu eh, yung mga reincarnation yun ng mga Diyos nila eh. Hindi gagawin niya ni Allah. Hindi gagawin ni Allah. Sabihin pa nila, di ba? Ipinadala daw ni Allah yung bugtong niyang anak para patawarin ang kasalanan ng sanlibutan. Ba't hindi ba siya pwede magpatawad? Nang hindi niya gagawin yun, kaya niya yun. Kaya niya parusahan yung mga tao na hindi siya nagpapadala ng magpaparusa eh. Di ba sa Quran binabanggit, kahit sa Bible, minsan nagpapadala si Allah ng anghel para magparusa sa Sodom at Gomorrah. Sa Badar, di ba may mga anghel doon. Pero doon sa kay Nuh alayhis salam, walang nababanggit na anghel doon. Ibig sabihin, kaya ni Allah gawin yun kahit wala siyang utusan na anghel o ano paman. Kayang-kaya niyang gawin. Hindi niya kailangan ibababa yung sarili niya. Kung gusto niya magpatawad, hindi niya kailangan ng kordero ng Diyos o ano paman. Kaya niya magpatawad siya mismo. Yung tao nga, di ba? Manager ka na ng kumpanya. Ikaw ba manager ng kumpanya, tatambay ka doon sa parking lot? Tapos magpa-parking ka doon. Maghihintay ka ng 5 piso pag napaatras mo yung kotse palabas ng ng kalsada. Hindi mo gagawin yun. Nakahiya yun eh. Sayang oras mo. Kaya ka kumuha ng tao, para yung oras mo, magugol mo sa mahalagang bagay eh. Kaya ka kumuha ng parking boy doon, parking attendant, para makapokus ka sa trabaho mo. Ngayon, kung hindi ka magpo-focus sa trabaho mo, wala, mapapabayaan mo yung trabaho mo. Kaya lagi ko binabanggit ito nakaraan, di ba? May focus yung tao kanya-kanya eh. Si Allah, kumbaga yung tao, may focus kanya-kanya. Lalo na si Allah, meron siyang bagay lang na kumbaga tututukan. Hindi niya kailangan gumawa ng kung ano-ano. Para lang ipakita na siya si Allah, siya yung Panginoon, siya ang Diyos. Hindi niya kailangan yun. Hindi kailangan ibaba yung sarili niya. Hindi niya kailangan ibaba ang sarili niya. Wa hakada baqiyatul asma'il husna.
was-sifatil ula. Ganito ang natitira pang mga pangalan na may inam at mga kataas-taasan ng mga katangian ni Allah. Ni Rabbina tabaraka wa ta'ala. Itong kanyang mga pangalan na katangian, luwalhati sa kanya at kataas-taasan siya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Si Allah ang pinaka nakakaalam. Alhamdulillah. So ito yung wakas ng bahagi nito tungkol sa mga pangalan at katangian ni Allah. Alhamdulillah. So yung sumunod na kabanata. Babu, la yuqalu salamu alallahi min ibadihi. So yung tungkol sa usapin ng pagbati ng salam kay Allah. Bati natin siya. Ya Allah, assalamualaikum. Diba? Nakarinig na ba kayo ng gumawa ng ganun? Wala, di ba? Kasi hindi natin dapat ginagawa. At ito nga, meron nga merong may pagbabawal o merong pagsasabatas dito. Masyala, itong bagay na ito, no? Ngayon ko nga lang naisip ito eh. Siguro may gumagawa nito, no? Kaya nilagay din ito ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Siguro may gumagawa nito. Kaya nilinaw niya yung usapin. Pero kung hindi nga sumagi sa isip ko, ba't mo babatiin si Allah ng salamu alaikum? Diba? Bakit mo babatiin si Allah? Wala namang inutos sa Quran, so sa Sunnah, wala namang hadith na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So linawin natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.